Binuweltahan ng Independent Commission for Infrastructure ang pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte na hindi siya saklaw ng investigating body. Inimbitahan naman ng ICI ang isang dating DPWH official na humarap sa pagdinig sa Lunes. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Kinumpirma ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na inisyuhan nila ng subpoena si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral para sa isang pagdinig sa Lunes, kaugnay yan ng pagkakasangkot niya sa flood control scam. Kabilang si Cabral sa mga susunod pang ipapatawag umano ng komisyon na malalaking pangalan para makakuha pa sila ng sapat na ebidensya sa mga susunod nilang referral. Yes, if there's a need to invite them, we will invite them. I believe on December, ito na medyo napaaga na lang yung announcement, pero wala pang confirmation. We plan to invite former Yusek Cabral. Ayon sa komisyon, may mga impormasyon na pwedeng mailhad ang dating opisyal, kaya umaasa rin sila na sasagot ito sa imbitasyon ng ICI. Wala naman umano itong kinalaman sa mga inilabas na video statement ni former Congressman Zaldico dahil may mga i-verify lang umano ang komisyon kay Cabral. Kabilang naman si Cabral sa mga na-refer na ng ICI sa Ombudsman para paimbestigahan dahil sa pagkakadikit ito sa issue ng flood control projects at mga kickback na tinatanggap umano ng dating opisyal. Kasama rin niya sa mga na-refer na ay ang dating boss at kasamahan sa DPWH na sina former Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary Roberto Bernardo. Bumuelta naman si Osaka kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na sinabing hindi sakop ng komisyon na mga gaya niyang mambabatas. Based on the executive order, there's no limitation on that. No, there are lawmakers appearing before us. We've invited them. They've appeared because they want to share their information with the commission. Kasabay niya na ay ginit ito na hanggat hindi pa tapos ang misyon ng ICI ay magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.